Isa pong mapagpalang gabi sa ating lahat sa pangalan ng ating Panginoon. Ito po ang pananampalatayang The Apostolic Faith Mission of Portland, Oregon, Philippines Incorporated. Ako po si Brother Jomar Aban from AFC Baguio. At ang talakayin ng ating pong Bible study ngayong gabi ay may pumagat na Roots That Grow Deep. Ang Panginoon po ang mag-bless at mag-sanctify ng ating mga pag-aaralan at naway ito po ay maitimo sa ating puso at tumubo, umusbong at magkaroon ng maraming bunga upang lumago po ang ating pananampalataya. God bless us all po. Mga ugat na nakatanim ng malalim. Ang talinghaga po ito ay patungkol sa manghahasik at ng binhi na mababasa natin sa Marcos 1 hanggang 20. At ang ating pong key verse ay matatagpuan sa 1:15:8. Ang sabi po dito ay nalululuhati ang aking ama na kayo'y magsipagbunga ng marami at sa gayon ay magiging mga alagad ko. Ano po ang senaryo nung inihayag ng ating Panginoong Hesus ang talinhaga patungkol sa mga hasik at ang mga binhi? Noong panahon po na to, ang ating Panginoong Heso Kristo ay nangangaral sa isang bangka sa dagat ng Galilea. At maraming tao po ang nagtipon sa dalampasigan upang pakinggan ang mga talinhagang sasabihin ng ating Panginoon. Mahalaga po ang detalyeng ito dahil ipinakikita po dito na hindi lamang iilan ang nakikinig kundi napakaraming tao sa iba't ibang katayuan ng buhay. At ang layunin ng ating Panginoon ay upang maibahagi sa mga taong ito ang praktikal na layunin ng kanyang talinhaga at makita ang puso ng lahat ng mga taong nakikinig. At isa pang mainam na dapat nating maunawaan ay ang ating Panginoon ay nagsasalita sa dalampasigan at ito po ay nagsisilbing parang amphitheatro na nagpapalinaw at nagpapalakas ng boses ng ating Panginoon upang ito ay marinig ng lahat ng mga taong nakikinig ng mga panahong iyon. At bakit kaya sinabi ni Marcos sa Marcos 4:2 na ito ay kanyang doktrina o kanyang aral? Ito po ay nangahulugan na hindi lamang ito isang kwento, kundi ito po ay bahagi at pinakapuso upang maunawaan ng mga tao ang kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng pagbabahagi ng doktrinang ito, ng katuruang ito ng ating Panginoong Heso Kristo. At dapat din po natin maintindihan na ang talinhagang ito ay unang inihayag bago pa man sabihin ng Panginoon ang ilan pang mga talinhaga sa kanyang ministeryo dahil kinakailangan munang maunawaan ng mga tao na ang tinitingnan ng Diyos ay ang puso ng tao at bago pa maitanim ang iba pang mga katuruan at doktrina, dapat munang maging mabuting lupa ang puso ng mga nakikinig. Ano po ba ang isang talinhaga? Ito po ay isang payak na kwento na hinango sa pang-araw-araw na buhay upang maipahayag ang isang malalim na katotohanang espiritual o makalangit na bagay. Ang salitang talinhaga ay nagmula po sa salitang Griego, ang ibig sabihin ay parabole, o ang kahulugan po nito ay ihambing. Ito po ay tumutukoy sa paghahambing natin sa isang bagay na pamilyar tayo dahil nakita natin sa ating pang-araw-araw na buhay at ito ay likas sa daigdig sa isang bagay na hindi gaanong pamilyar sa atin gaya ng mga bagay sa larangang espiritual. At inilarawan ni Matthew Henry ang pakakahulugan ng talinhaga bilang mga bagay na makalangit na pinapaliwanag sa pamamagitan ng wikang hiram mula sa buhay natin dito sa mundo. At alam po ba natin na ang mga talinhaga ay maaaring maunawaan
natin o maaari ring maikubli ang kanyang pinakakahulugan. Kung papansin po natin sa mga talinhagang sinabi ng ating Panginoong Yesus, hindi lahat ng mga ito ay naunawaan ng mga nakikinig sa Kanya. Para sa mga tunay na naghahangad na makaunawa sa mga talinhaga ng ating Panginoong Yesus, ay binubuksan ng Panginoon ang kanilang pangunawa sa mga hiwaga ng kaharian ng langit. At ipinaliwanag mismo ng ating Panginoong Yesus ng saglinan o ng personal sa kanyang mga disipulo o mga alagad ang ibig sabihin ng talinhaga patungkol sa mga hasik at ang mga binhi. Ibig pong sabihin sa mga tunay na uhaw at nagugutom sa salita ng Panginoon, ang Espiritu ng Diyos mismo ang magbibigay ng kaunawaan upang maipagkaloob sa atin ang higit na kapahayagan at pag-unawa sa mga misteryo o hiwaga sa kaharian ng langit. Ngunit sa mga ilan na nandoon lamang upang makinig ngunit ayaw unawain ang salita ng Panginoon, at sa mga manhid sa mga bagay na espiritual, ang mga talinhaga ay para lamang mga kawili-wiling kwento o libangan lamang at hindi nila maintindihan at maunawaan ang mga malalalim na kahulugan nito. Ang kalalagayan ng isang puso ay napakainam dahil dito po may papaunawa ang pinakakahulugan ng isang talinhaga. Kaya nga, laging binabanggit ng ating Panginoong Yesus na ang may mga pakinig ay dapat makinig. Dahil ang ibig pong sabihin nito ay ihanda ng isang tao ang kanyang puso upang maunawaan niya ang malalalim na hiwaga ng kaharian ng Diyos. Ngayon po ay atin pong pansinin ang mga tagaganap sa talinhagang inihayag ng ating Panginoong Yesus. Ang sower o ang mga hasik ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo mismo. At ang sino pa mang mga tagasunod niya na nagdadala at nagbabahagi ng kanyang mga salita. Mapalad po tayo sa mga kapanahunan natin ngayon dahil nakita po natin na hindi lamang sa loob ng kapilya na ihahasik ang salita ng Panginoon, kundi sa lahat ng bahagi at parte ng lipunan. Meron po sa mga sasakyan, meron po sa mall, meron po sa parke, meron po sa mga street, gaya ng ginagawa ng mga street preachers, at sa iba't iba pang mga kamaraanan kung saan ay inudyukan ng Santo Espiritu ang kanyang mga tagapagpahayag ng salita na ihasik ng mainam. At ang mga hasik din po ay hindi nila iniisip kung ano pa man ang magiging bunga ng kanilang inihahasik. Ang kanilang obligasyon o layunin po ay ang maihayag at maihasik ng masagana ang mabubuting salita ng ating Panginoon. Hindi sila nagtatangi o hindi sila namimili kung sino o kung saan ihahasik ang binhi. Ang kanilang layunin ay ang ihasik lamang ng masagana ang salita ng ating Panginoon. Ang buto o ang binhi naman po ay ang salita mismo ng ating Diyos. At sa isang ulat po ay naihayag na meron daw mga binhi sa Ehipto na 4 na taong gulang, ganun po katagal na tagpuan ang mga binhing ito at naiulat na ito po ay tumubo pa rin kahit na matagal na panahon na silang hindi naitanim. Ito po ay napakainam na paglalarawan na ang salita ng Diyos ay hindi kailanman naluluma o nawawalan ng kapangyarihan upang magbago ng buhay ng isang tao. At ang lupa naman po ay ang kaluluwa ng tao. Ito po ang puso ng bawat taong nakikinig. At ang kalagayan ng lupa ay siyang nagtatakda kung ang binhi ay tutubo, uusbong, mamumunga,
o ito ay mabibigo at mamamatay. Ito po ang pangunahing diwa ng talinhagang ito at ito po ang pinaka-personal na hamon na inihaharap sa ating kalagitnaan. Papansinin po natin na ang mga hasik ay iisa lamang. Ito ay ang ating Panginoong Yesus o ang kanyang mga itinakdang nagdadala at nagbabahagi ng kanyang salita. Iisa lamang din po ang binhi. Ito po ang salita ng ating Panginoon. Ang pagkakaiba lamang po sa talinhaga ay kung ano ang estado o kalalagayan ng lupa o ang puso ng isang taong nakikinig. At ang lupang ito ang magsasabi kung lalago ba ang salita ng Panginoon at ito ay magpapakita ng maraming bunga sa kanyang buhay. Napakagandang hamon po ito sa ating lahat at naway maunawaan po natin na tunay na may kapangyarihan ang bawat salita ng Panginoon na naihahasik o na maaari nating tanggapin. Ngunit dapat ay masigurado po natin na nakahanda po ang ating puso na makinig, tanggapin, unawain at pamuhay ang salita ng ating Panginoon. Atin na pong pag-aralan ng iba't ibang uri ng lupa kung saan naitanim ang mga binhi. Unahin po natin sa tinatawag na the wayside ground. Ito po ang binhing nahulog sa tabing daan at ito po ay napunta sa matigas na landas na nasa gilid ng bukirin. Ang lupa po dito ay hindi kailanman nabungkal. Nanatiling nasa ibabaw lamang ang mga naihasik na binhi, kaya nga ang nangyari po, ito po ay tinuka at kinain agaran ng mga ibon na pumaroon sa lugar na iyon. At sa paliwanag po ng ating Panginoong Yesus, ang mga ibon po ay sumasagisag sa ating kaaway na si Satanas. At ang ultimong layunin ng ating kaaway ay ang agarang nakawin ang mga salita ng Panginoon sa mga taong nakikinig at para sila ay hindi makinabang sa mga buto o sa mga binhi ng salita ng ating Panginoon. Pansinin po natin yung salitang agaran o pagdaka. Ibig pong sabihin, agad-agaran na nais ng kaaway na makuha ang mga salita ng Panginoon dahil alam niya na ito ay may kapangyarihan upang paguhin ang buhay ng isang tao. Kaya po napakainam na ating unawain na may ganitong uri pala ng puso. At marami pong halimbawa sa Biblia ang nagsasabi na may mga puso na parang mga lupa na nasa tabing daan na matigas at hindi kailanman nabungkal. At ang isang halimbawa po nito ay ang halimbawa kay Belshazzar. Ito po ang hari ng Babylonia pagkatapos po na naghari ng matagal na panahon ang haring Nebuchadnezzar. At kung babalikan po natin yung kwento sa aklat ni Daniel, ito pong si Nebuchadnezzar ay napatunayan niya na may kataas-taasang Diyos na naghahari sa mga langit at sa lupa. At dahil doon, siya ay nagpakababa sa ating Panginoon at sumampalataya sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ngunit ang kanyang anak na si Belshazzar ay na siyang nakatunghay o nakakita ng kamanghamanghang ginawa ng Panginoon sa kanyang ama na si Nebuchadnezzar ay hindi sumampalataya. Hindi siya natakot sa kung ano ang kayang gawin ng Panginoon. Kaya nga siya ay isang mabuting halimbawa ng isang lupa na hindi kailanman nabungkal, kung saan noong ang binhi ay naihasik sa pamagitan ng buhay ng kanyang amang si Nebuchadnezzar, ito ay hindi tumimo sa kanyang puso at hindi niya kailanman naunawaan ang kapangyarihan at ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Isang pong halimbawa nito ay si Felix. Kung babalikan po natin ang kanilang
pag-uusap ni Pablo at inihayag ni Pablo ang katotohanan tungkol sa pag, paghukom ng ating Panginoon at ang katwiran ng Diyos ay nanginig. Felix trembled, sabi sa salita ng ating Panginoon. Ngunit hindi po sumampalataya si Felix at kanyang pinalis si Pablo dahil ang sabi niya, bumalik ka na lamang kapag nakahanda na akong makinig. Ito po ang nakakalungkot na pangyayari kung saan sinikap, dahil sa pag-ibig ng Diyos ay sinikap niya na pumasok sa puso ng isang tao upang mailigtas ang taong ito, ngunit hindi kailanman tumanggap at naipasok sa puso ng taong ito ang mga salita ng ating Panginoon dahil sa kanilang paulit-ulit na pagtanggi o pagtutol o kawalang pakialam sa mga salita ng Panginoon ay namanhid na ang kanilang puso upang hindi na sila makatanggap ng kombiksyon sa Santo Espiritu at hindi na nila mapakinggan ang mabuting balita na dala ng Ebanghelyo ng Diyos. Naway paalala po sa atin na mayroon pong mga ganitong puso at ayaw natin ng ating puso ay maging matigas. Kapag nariyan na ang salita ng Panginoon, sikapin natin na laging bukas ang ating puso. Ang unang uri po ng lupa na ating tinalakay kanina ay tinatawag na wayside ground. At ang output po nito ay tinatawag na indifferent hearers o ang mga nakapakinig na isinawalang bahala ang salita ng ating Panginoon. Ang pangalawang uri po ng lupa ay tinatawag na stony ground. At ang output po ng stony ground ay ang tinatawag na unstable hearer o ang mga nakapakinig ng salita ng Panginoon na mahihina ang pananampalataya. Ano po ang nangyari dito sa stony ground? Kapag sinabi po natin stony ground, meron lamang pong manipis na matabang lupa sa ibabaw at sa kailaliman po nito ay kabatuhan. Kaya po sa agrikultura, kapag ganito po ang uri ng lupa ng isang magsasaka, ay mahirapan po siyang makapagpatubo at magkaroon ng ani dahil kahit na dagli ang tumubo ang mga pananim, hindi po makakapag-develop ng ugat ang mga binhing ito. Kaya nga kapag nariyan na ang araw, bagamat sila ay dagli ang tumubo, sila din naman ay dagli ang mamamatay dahil hindi nga sila develop ng ugat at dahil dito ay hindi sila makakuha ng moisture or kahalumigmigan sa kailaliman ng lupa. Kaya po, most likely mamatay po ang mga tanim na ito. Ano po ang espiritual na kahulugan ng mga binhi na naitanim sa mabatong lupa? Ito po ang mga tagapakinig ng salita ng Panginoon na may buong kagalakang tinanggap ang salita ng Diyos dahil nalaman nila ang pangako at ang kabutihan ng Diyos na nagdudulot ng kaligtasan. Sila po ay puno ng emosyon at kagalakan na tanggapin at yakapin ang mga pangako ng ating Panginoon. Ngunit, ang nangyari po ay noong sila ay nakaranas na ng pagsubok, noong nasubok na ang kanilang pananampalataya, nagkaroon ng suliranin ang kanilang buhay, ay sila po ay na-offend at bumitaw na sila sa salita ng ating Panginoon. Ang akala nila ay ang pagiging Kristiyano ay puro lamang pagpapala at kabutihan ng Diyos. Hindi nila nalalaman na ang mga pagsubok na kanilang pinagdaraanan ay mga bagay na inaalaw ng ating Panginoon upang pagtibayin pa ang kanilang pananampalataya na lalong lumalim ang ugat ng kanilang relasyon sa ating Panginoon at sila ay eventually magkaroon ng bunga. Nakakalungkot lamang po na hindi sila naging matatag sa pagsubok at sila ay bumitaw sa pangako ng ating Panginoon. Sa daling sabi po, sila po ay may superficial
na pananampalataya. At hindi po nila lubusang inunawa ang dahilan kung bakit sila ay nakaranas ng mga pagsubok na 'to. At marami pong halimbawa nito sa Biblia kung saan may hahalintulad sa isang stony ground ang kanilang puso. Isa pong halimbawa nito ay si Saul na nung una ay naging mabuti ang kanyang relasyon sa Diyos, siya ay sumunod sa propetang si Samuel na lingkod ng ating Panginoon at naging maayos ang unang bahagi ng kanyang pamumuno. Ngunit siya ay nagkaroon ng inggit kay David at siya ay mas nagkaroon ng pag-aalala sa mga tao at hindi siya lubusang natakot sa ating Panginoon. Kaya nga nakita natin na naging mabuti man ang unang bahagi ng pamumuno ni Saul, ngunit hindi po naging maayos ang katapus-tapusan nito. At isa pong halimbawa sa aklat ng Timoteo, sa sulat ni Pablo, nakita po natin si Dimas, kung saan sinabi ni Pablo na siya ay nagkaroon ng kagalakan nung kanya tinanggap ang salita ng ating Panginoon. Ngunit eventually po siya po ay bumitaw dahil sa pag-ibig sa sanglibutan. Nakakalungkot po ang mga ganitong uri ng puso ah, dahil naging maayos po ang kanilang simula, ngunit hindi po nila tinapos ang kanilang lakbaying Kristiyano. Naway sa atin po na naging maayos ang ating pasimula, siguraduhin po natin na sa kabila ng lahat ng pagsubok, manatiling matatag ang ating pananampalataya at patuloy tayong sumampalataya sa ating Panginoon. Ang pangatlong uri po ng lupa sa talinhaga ng ating Panginoon ay tinatawag na thorny ground. At ang output po ng thorny ground ay tinatawag na encumbered hearers. Ang ibig po sabihin nito ay mga nakapakinig ng salita ng Panginoon na maraming alalahanin. So ano po nangyari dito sa thorny ground? Dito po sa lupang ito, noong itinanim ang mga binhi, ay naroon na po ang mga damo at mga tinik na nag-ugat at tumubo doon sa lupang iyaon. Kaya nga't nung tumubo ang mga binhing ito po ay na-develop, lumaki sila, ngunit dahil sa kompetisyon, sila po ay hindi nagkaroon ng maraming bunga. Sa agrikultura po, kinakailangan pong bunutin ang mga damo upang hindi po magkaroon ng kompetisyon sa pagkuha ng mainam na nutrients doon sa lupa. At kapag naroon po ang mga damo, papansinin po natin na hindi po magiging maayos ang pagtubo ng, ng mga pananim. At ito po ang nangyari sa mga binhing nahulog dito sa tinatawag na thorny ground. Ano pong espiritual na implikasyon ng thorny ground? Ito po ang mga taong nakapakinig at tumanggap sa salita ng ating Panginoon, ngunit napakarami nilang kabalahan sa buhay. At dahil dito, hindi sila nagkaroon ng mabuting bunga para sa ating Panginoon. Kung papansinin po natin, meron pong tatlong uri ng tinik na maaring maging problema sa binhi na naitanim sa lupang ito. Ang unang tinik po ay tinatawag na mga pagsusumakit sa sanglibutan ito o kabalahan sa mundong ito. Maaring ito ay ang mga alalahanin sa pang-araw-araw, mga bagay na laging iniisip ng isang tao at dahil dito ay hindi niya maunang maisip ang pag-ibig ng ating Panginoon at kung anong kayang gawin ng Panginoon sa kanyang buhay. Ang pangalawa po na tinik ay ang karayaan ng kayamanan na maaring ibigay ng sanglibutan dahil po sa temptasyon ng kayamanan ay mas inuna ng tao ito na maghanap ng mga material na bagay at kayamanan at naihuhuli po sa kanyang buhay ang salita ng ating Panginoon. At dahil dito ay mas nagiging sanhina ng kanyang kasiyahan ay ang mga kayamanan na kanyang tinatanggap sa sanglibutan at hindi na niya nagiging kasiyahan ang mga salita
ng ating Panginoon, ang kanyang relasyon sa ating Panginoon. At ang pangatlong uri ng tinik sa lupang ito ay ang mga pita tungkol sa mga iba't ibang mga bagay, mga pagnanasa na unti-unting sumasakop sa ating puso at ito po, inaagaw po nito ang atensyon natin sa ating Panginoon. At kapag tayo po ay mga mananampalataya ni Kristo, nais po ng Panginoon na maunawaan natin na tunay na nariyan lagi ang kaaway upang ibato sa atin ang iba't ibang uri ng temptasyon at ang mga tinik na to upang hindi tayo magkaroon ng bungang espiritual. Gaya na lamang ni Solomon, mga kapatid, nakita natin kung paanong kinausap pa siya ng Panginoon sa panaginip upang naisip niya na magkaroon ng mas malalim na relasyon sa ating Panginoon gaya ng relasyon ng Diyos sa kanyang amang si David. Ngunit dahil sa ah, kayamanan at dahil din sa kanyang mga banyagang asawa, ay mas inuna niya na bigyang pansin ang kanyang mga asawa at ang mga Diyos-Diyosa nila at nakalimutan na niya ang Diyos ng Israel. At ang pangalawa ay si Judas. Nakita po natin kung paanong sa ministeryo ng ating Panginoong Yesus nung siya ay nasa lupa, kasama lagi si Judas at nakita niya ang kapangyarihan ng Diyos sa pangalan ng ating Panginoong Hesus Kristo. Nakita niya ang mga himala at ang lahat ng ginawang kabutihan ng ating Panginoon, ngunit iba ang nasa kanyang puso. Ano ang nasa kanyang puso? Ang kayamanan at ang mga bagay sa sanglibutan. Kaya nga hindi siya lubusang sumampalataya sa ating Panginoon. Ang lesson po dito sa ikatlong uri ng lupa, nakakapanghinayang po dahil ang mga taong ito nalalaman nila kung ano ang mabuti. Ngunit mas pinili pa rin nila ang mali. Naway hindi po tayo ganito. Naway mabigyan po ng kaunawaan ng ating puso na nalalaman ng Panginoon kung tunay na siya nga ang inuuna natin sa ating buhay at wala tayong mga ibang alalahanin na mas higit sa Kanya. Na ang mga bagay ay secondary lamang at ang ating primary or ang ating priority ay walang iba kundi ang ating relasyon sa ating Panginoon. At sa ganitong kapamaraanan lamang po tayo magkakaroon ng bunga. Huwag po tayong maging mga puso na gaya ng nasa thorny ground. Punta na po tayo ngayon sa the good ground o ang mabuting lupa. Ang final output po ng lupang ito ay ang tinatawag na the fruitful hearer o siyang nakapakinig ng salita ng Panginoon na nagkaroon ng maraming bunga. At ang mga nakikinig ng salita ng Panginoon gaya ng binhi na naitanim sa mabuting lupa ay yung nakatanggap ng salita ng Panginoon at hinayaan nilang mamunga ito sa kanilang buhay. Ang iba ay 30, ang iba ay 60, at ang iba naman ay 100 ang kanilang naging bunga. Sa agrikultura po, alam po natin na upang mapanatili ang matabang lupa o mabuting lupa, kinakailangan po ng mainam na pag-aalaga gaya ng pagbubungkal, pag-aalis ng mga bato at ng mga damo, pagdidilig kung kinakailangan at patuloy na pag-aalaga sa ganitong uri ng lupa. Hindi po ito basta-basta pinagsasawalang bahala o na dili tayong walang ginagawa at aasahan natin na magkakaroon tayo ng mabuting lupa. Sa madaling sabi, dapat po na sinasadya natin ang paghahanda at patuloy ang pag-aalaga natin upang maging mataba at mabuti ang lupa at ang mga binhing na itanim dito ay maging mabunga. Kaya ano po ang mga karakteristik ng isang puso gaya ng isang mabuting lupa? Ito po ang mga taong nakapakinig ng salita ng Panginoon at hindi lamang sila nakapakinig
na walang pakialam, sila po ay nakapakinig ng may spiritual na pag-iingat at pusong bukas upang kanilang lubusang matanggap at maunawaan ang mga salita ng ating Panginoon. Pwede po nating ihalimbawa na kapag tayo po ay pupunta sa kapilya kapag araw ng linggo, kapag tayo po ay tunay na nagnanais na magkaroon na o maging matabang lupang ating puso at matanggap ang salita ng Panginoon, nanaisin natin na tayo'y handa, ang ating puso at isipan, tayo po ay pumaparoon sa upuang pinakamalapit sa tagapagsalita upang mapakinggan ang mabuting salita ng ating Panginoon. Nakahanda ang ating panulat, ang ating Biblia, higit sa lahat ang ating pag-unawa, ang ating puso at ating kaisipan upang ating intindihin ang mga ibabahaging salita sa atin. At ang pangalawa po ay dapat handa nating tanggapin hindi lamang ang ilan ang karamihan, kundi ang lahat po ng bahagi ng salita ng ating Panginoon. Nais ng Diyos na hindi natin pinipili ang mga bagay na tinatanggap natin, kundi kung ano mismo ang sinabi ng salita ng Panginoon. Kung ito man ay nakapagpasakit sa ating damdamin o tayo ay nagalak sa napakinggan natin, isipin natin na ito ay konbiksyon mula sa Santo Espiritu dahil nais niya na maituwid ang ating buhay. Sa madaling sabi ay tinatanggap natin ng buo at mainam ang lahat ng sinasabi ng ating Panginoon. Hindi rin natin hinahayaan na kapag naroon tayo at nagbabasa ng salita ng Panginoon o nakikinig ng kanyang salita ay may ibang distraction o may iba tayong iniisip o nais na gawin, nais natin ang ating buong kaisipan ay nakatutok doon sa mga bagay na sasabihin ng mga salita ng ating Panginoon. At ang katunayan na tunay nga na tayo ay may mabuting lupa na pwedeng pagtamnan ng salita ng Panginoon ay ang ani. Ang mabuting lupa ay hindi lamang naantig o napupukaw ang kanyang damdamin, kundi masigit na importante na nakikita na namamalagi ang bunga at dumarami pa ang mga bunga na dulot ng mga salita ng ating Panginoon. Balikan po natin ang apat na uri ng lupa sa talinhaga ng ating Panginoong Hesus. Ang unang uri po ng lupa ay tinatawag na lupa sa tabing daan. Ang pangalawang uri po ng lupa ay ang mabatong lupa. Ang pangatlong uri po ng lupa ay ang lupang may tinik at ang panghuli. At ang pinakamainam sa lahat ay ang mabuting lupa. At nalaman natin sa ating talakayin kanina na ang lupa na nasa tabi ng daan ay yaong mga naikinig ng salita ng Panginoon na walang malasakit. Ang binhi na may tanim ay agarang kinuha ng kaaway na si Satanas at hindi kailanman nila tinanggap ang salita ng ating Panginoon. Ang halimbawa po nito ay si Belshazzar at si Felix. Ang pangalawang uri po ng lupa, yung mabatong lupa ay agarang tumanggap nung kanilang napakinggan ang kabutihan ng ating Panginoon. Ngunit nung sila ay nakaranas ng pagsubok dahil sila ay walang malalim na ugat, sila naman din ay agarang tumalikod noong dumating na ang pag-uusig. At ang magandang halimbawa po nito ay ang nangyari kay Demas at kay Saul. At sa ikatlong uri ng lupa, yung lupang may tinig, ito po ay naikinig ng salita ng Panginoon, ngunit marami siyang alalahanin at siya ay lubusang nabibigatan sa maraming mga bagay sa sanglibutan. Kaya nga, bagamat tumubo ang binhi, ito naman ay nasasakal sa lahat ng mga alalahanin at kayamanan at mga pita ng laman. At ang halimbawa po nito sa Biblia ay ang buhay ni Solomon at ni Judas. At ang huli, ang pinakamainam sa lahat ay ang mabuting lupa. Ang mga taong ito ay yaong mga nakapakinig at tinanggap ng mainam ang salita
ng ating Panginoon kaya ito ay nagkaroon ng maraming bunga. At ang mga bungang ito ay 30, 60 at ang iba naman ay 100. Napakaganda pong halimbawa nito ang buhay ni Zaccheo nung pinatuloy niya ang ating Panginoong Jesus. Siya ay tumalikod sa kanyang masamang pamumuhay at lubusang tinanggap ang ating Panginoon. Gayon din ang halimbawa ni Pablo. Nakita natin na dahil sa ang puso ni Pablo ay mabuting lupa noong kanyang nalaman na ang ating Panginoong Jesus ang tunay na Panginoon at Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tinalakuran niya ang karangyaan niya sa buhay at siya nga ay nangaral ng salita ng Panginoon. Makita rin natin sa kanyang pagkatao ang pagpipigil, ang pag-ibig, ang lahat ng bunga ng Santo Espiritu. At hanggang sa ngayon ay ang kanyang mga liham gaya ng Epeso, ng Filipos, ng Galacia, at iba pang mga liham ni Pablo ay nagagamit natin na mga salita ng ating Panginoon upang tunay na tayo din naman ay ma-inspire at manatili sa pananampalataya natin. Nakaka-inspire po ang buhay ni Pablo at ganito po ang uri ng buhay na nais ng Panginoon na isapamuhay ng kanyang mga anak upang tayo ay magkaroon ng maraming bunga. Balikan po natin ang iba't ibang karakter sa Biblia at pansinin po natin kung anong uri ng lupa ang sumisimbolo sa kanilang puso. Si Saul po ay ang lupa na may tinik dahil tinanggap niya ang binhi at nanatiling matatag ang kanyang loob noong una, ngunit dumating ang panahon na nagkaroon siya ng maraming alalahanin at kawalang katiyakan. Si Solomon naman po ay ang halimbawa po ng isang matinik din na lupa dahil tinanggap niya noong unang salita ng ating Panginoon, ngunit nasakal siya sa pag-ibig sa sanglibutan. Ang pangatlo naman po ay si Belshazzar at siya po ay parang lupa na nasa tabi ng daan na matigas dahil nakita niya ang ginawa ng Diyos sa kanyang amang si Nebuchadnezzar, ngunit hindi niya tinanggap ang katotohanan tungkol sa Diyos at isinawalang bahala niya bagamat nalalaman niya ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Si Zacchaeus naman po ay gaya ng isang matabang lupa ang kanyang puso dahil tinanggap niya ang salita ng Panginoon na may pag-unawa at nagbunga ito ng masaganang bunga dahil tinalikuran niya ang mga bagay sa sanglibutan at sumunod siya sa ating Panginoong Jesus. Si Judas naman po ay parang lupa na may mga tinik dahil kahit na siya lumakad kasama ang ating Panginoon ay sa huli dinaig siya ng kanyang mga pagnanasa sa iba't ibang mga makabundong bagay. Si Felix naman po ay para ding isang lupa sa tabi ng daan na matigas at hindi nabungkal dahil kahit na siya ay nanginig dahil sa konbiksyon na dala ng salita ng ating Panginoon, kanyang pinalis si Pablo at inagaw ng kaaway ang salita na dapat na itanim sa kanyang puso. Si Pablo naman po ay ang isa sa pinakamagandang halimbawa ng isang matabang lupa, mabuting lupa, dahil tinanggap niya ang salita ng Panginoon nung nagpakita ang ating Panginoong Jesus sa kanya sa daan ng Damasco at iningatan niya ito sa kanyang puso at nagbunga ito ng masaganang bunga hanggang sa kawakasan ng kanyang buhay. Si Demas naman po, nakakalungkot, ito po isang halimbawa ng isang mabatong lupa dahil tinanggap niya nung una na may kagalakan ang salita ng Panginoon, ngunit ito ay walang ugat. Kaya nga't kanyang tinalikuran si Pablo at inibig ang kasalukuyang sanglibutang ito. Bilang practical na aplikasyon po ng ating pinag-aaralan ngayong gabi, ay ano po ang dapat nating paghandaan upang ating puso ay maging parang isang mabuting lupa.
Alalahanin po natin na ang mabuting lupa ay hindi basta-basta nabubuo, kung paano ang isang magsasaka po ay dapat magsikap na bungkalin, linisin, ihanda ang lupa bago ito magtanim at magkaroon ng maraming at masaganang ani. Gayon din po ang nais ng Panginoon na gawin natin sa ating puso, na ating tatanggapin ang salita ng Panginoon, ating iingatan at pananatilihin ang salitang ito sa ating puso. At ito po ay patuloy na proseso ng paglago at pagbabago habang tayo po ay nabubuhay sa mundong ito. Ang una po, sabi po dito, be present and attentive in worship. Ibig kong sabihin, naway ang ating puso po ay laging nakahanda na magbigay ng mga patotoo, laging nakahanda sa pag-aawitan at pagsamba sa ating Panginoon at sa pagbabasa ng kanyang kasulatan at kung ano ang iniaaral sa atin sa mga pagkakataon na tayo ay nagkakatipon-tipon. Dapat po nandoon ang ating pananabik na makinig ng mga salita ng Panginoon at nais natin laging unawain at laging intindihin na may nais sabihin na bago ang Espiritu Santo sa atin sa pamagitan ng kanyang mga salita at sa pamagitan ng ating pagsamba sa Kanya. Ang pangalawa po ay to guard against competing priorities. Nais po ng Panginoon na mauna siya lagi sa ating buhay, kaya regular po nating suriin ang ating puso. Baka po mga kapatid, may mga tinik na tumutubo sa kaliwa at sa kanan, at ito na ang nagiging alalahanin natin sa buhay at hindi na natin priority ang ating Panginoon. Pinapaalala sa atin sa Colossians 3:23 na gawin natin ang lahat ng mga bagay ng ating buong puso na parang ang ating Panginoon at hindi mga tao ang ating pinagsisilbihan. Ibig sabihin ay pinananatili nating sentro ng ating buhay ang ating Panginoon. Ang pangatlo po ay atin pong siguraduhin na may kailaliman na malalim ang ating pananampalataya. Build depth, not just emotion. Tunay, mga kapatid, na kapag tayo ay naantig sa isang awitin o isang sermon, tayo po ay napapaluha o napapaiyak at nababagbag ang ating damdamin. Mainam po yun. Ngunit mas mainam po kapag tayo po ay tunay na proactive na nagbabasa ng kanyang mga salita. At hindi lang natin binabasa, kundi nasa buhay din natin ang mga salitang ating nabasa at napakinggan sa gitna ng mga pagsubok at kahirapan na ating nararanasan. Personal po na aking patotoo ay ginagamit ko po ang mga salita ng Panginoon bilang mga deklarasyon kapag may mga pagsubok. Kagaya po halimbawa na kapag may karamdaman o may kahirapan ay aking idinedeklara ang nasa unang salmo na kumbaga sabi ng Panginoon doon na kapag ating pagbubulay-bulay ng kanyang mga salita araw at gabi, tayo ay magiging parang punong kahoy sa tabi ng batis at hindi matutuyot ang ating mga dahon at tayo mamumunga. At sabi ko sa ating Panginoon sa aking panalangin, Panginoon, sinabi mo na kahit na may suliranin o problema, ako ay magiging parang punong kahoy na nasa batis at hindi matutuyot ang aking mga dahon at ako ay magkakaroon ng maraming bunga. At aking ding itinideklara ang Psalms 91. Kasi sabi doon na kapag tayo ay nanalangin sa Panginoon, ay nandun tayo sa lilim ng ating Panginoon. Kaya aking pinapanalangin, halimbawa, na Panginoon, sinabi mo, sa kabila ng pagsubok ako ay nasa lilim mo at sinabi mo pa na iyong ipapadala ang iyong mga anghel sa mga langit gaya ng iyong sinabi sa Psalms 91. At higit sa lahat po ay to respond to the word immediately. Ang ibig pong sabihin nito ay pananagutan po natin na kapag may napakinggan po tayong salita ng ating Panginoon ay agaran po natin itong susundin at isa sa buhay. Dahil lalahanin po natin sa ating mga natalakay kanina na nandyan po ang kaaway ng ating kaluluwa na kapag hindi natin tinanggap sa ating puso ang salitang yaon ng ating Panginoon ay nais na agawin ng kaaway, ng agad-agaran, ng daglian, ng pagdaka ang salitang ito na dapat ay
nagkaroon ng bunga sa ating buhay. Kaya nais ng Panginoon, bagamat ang ibang mga bahagi ng salita ng Panginoon ay maaring makasakit sa ating damdamin, ay tayo magpakababa at magsisi at ilapit natin sa Panginoon at sabihin natin, Panginoon, ako ay nagkulang at nagkasala at tinatanggap ko ang koreksyon, tinatanggap ko ang mga salita mo at nais kong magbago at nais kong lumago sa aking pananampalataya. Gaya nga ng sabi din ni Santiago sa unang Santiago 22 na maging tagatupad tayo ng salita at hindi lamang mga tagapakinig. Dahil kapag tagapakinig lang tayo ay para nating dinadaya ang ating sarili. Bilang pagtutupos po sa ating aralin ngayong gabi, nais po ng Panginoon na tayong lahat ay magkaroon ng mga bunga. Gaya po ulit ng sinabi sa 1:15:8, dito ay nalululhati ang aking Ama na kayo'y magsipamunga ng marami at sa gayon ay maging mga alagad ko. Nais po ng ating Panginoon na tayo ay magkaroon ng mga bungang 30, 60 o 100. Ngunit huwag po nating gawing sukatan ang iba at ikumpara ang kanilang bunga sa ating bunga dahil hindi po ito ang pinakamahalagang sukatan. Ang nais po ng Panginoon ay ang mamunga ang kanyang anak sang-ayon sa kung ano ang kalooban na ibinibigay ng Panginoon sa atin. Ibig kong sabihin ay ang layunin dapat natin ay ang mapanatiling tayo ay nakakonekta sa ating Panginoong Yesus at patuloy na sa ating pang-araw-araw na pagkakristyano ay namumunga tayo ng bungang sagana. Maaring ito ay sa pamamagitan ng ating pagtitiis o pag-ibig sa ating Panginoon at sa ating kapwa, sa pamamagitan ng kapayapaan na nasa ating puso, sa pamamagitan ng ating mga patotoo, sa pamamagitan ng mga taong nailapit natin sa ating Panginoon. Ang personal po na tanong para sa ating lahat ay anong uri po ng lupa ang ating puso, mga kapatid? Ang maganda pong balita ay ang matigas na lupa ay pwedeng bungkalin. Ang mabatong lupa ay pwedeng alisan ng damo. Ang mga matinik na lupa ay pwedeng alisan ng tinik at ang iba pang mga problema sa lupa ay maaring ayusin, gayon din naman ang puso ng isang tao. Tayo pong lahat ay maaring magkaroon ng isang ang ating puso ay maaring maging mabuting lupa kung patuloy tayong nananaliksik sa ating Panginoon at sumusunod sa Kanyang kalooban. Ang ugali po at pagkakristyano po natin ay hindi po dapat nananatili sa isang level lamang. Nais ng Panginoon na patuloy sa araw-araw na ito ay lumalago at patuloy na tayo ay nagkakaroon ng maraming bunga sa pamagitan ng pagtanggap ng salita ng Panginoon, pagsunod sa kanyang mga salita, at patuloy na pagsuko ng ating buhay sa Kanya. Magandang gabi po sa ating lahat. Tayo pong lahat ay manalangin. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin at pinapasalamatan ngayong gabi, Panginoon, sa mga salita mo na aming napakinggan. Dalangin namin, O Diyos, na ang mga salitang ito ay may timo sa aming puso. Ito po ay tumubo, umusbong at magkaroon ng maraming bunga. Bigyan mo po ng kaunawaan ng bawat isa na tunay ng mga salita mo ay may kapangyarihan na magpabago sa aming buhay at magpalago ng aming karakter bilang mga ilaw ng sanglibutan ito. Dalangin namin, O Diyos, na magningning ang ilaw ni Kristo sa aming buhay at kami, Panginoon, ay magkaroon ng maraming bunga upang makita ng maraming tao na kinakailangan nila ng tagapagligtas, walang iba kundi Ikaw, aming Panginoong Yesus. Panginoon, ipaabot mo po ang mabuti mong mensahe sa amin pong lahat ngayong gabi at yakapin mo kami ng isang tali ng pag-ibig at patuloy na ipaunawa mo sa amin, O Diyos, na kung wala ka sa aming buhay, ay wala kaming magagawa.
Marami pong salamat sa mga salita mo na tunay o Diyos na nagbibigay ng kalakasan sa amin, karatagan sa aming pananampalataya. Tulungan mo kami, Panginoon, na manatili kaming magkaroon ng puso na malambot at bukas, handang tumanggap ng mga salita mo, handa, Panginoon, na sumunod sa mga utos mo at handang sumuko at isuko ang aming buhay sa iyo. Purihin ka magpakailanman at maghari ka nawa sa aming buhay magpakailanman. Sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen.